Chapter 6-10. Better be honest. 0006. Matapos marinig ito, natigilan si Yefan saglit. Miss Su, kahit na ikaw ay isang magandang babae at may kinalaman sa iyo, hindi ako dohado, ngunit hindi mo ba naiisip ang ganitong bagay? Sa tingin ko hindi ka basta-basta. Tao. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sumimangot si Su Qingzhou, iniisip na ang taong ito ay talagang mapanlikha. Kumuha siya ng bag sa likod na upuan at inihagis kay Yefan. Hiniling ko sa iyo na magpalit ng damit na ito, at kung isusuot mo ang damit na ito ngayon, hindi ka papayagang pumasok sa gusali, sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Yefan, hindi katakataka na gusto ng babae na magpalit ng kotse para mas madali siyang magpalit ng damit. Miss Su, sinabi mo na kanina, then I can rest assured. Anong ibig mong sabihin? Narinig ito ni Su Qingzhou, at lalo siyang nabalisa. Maginhawa, posible bang may mangyari, o naghihirap siya? Ngumiti si Yefan, wala, tatanggalin ko. Nang makitang tatanggalin na ni Yefan ang kanyang sando, mabilis na tumalikod si Su Qingzhou, ipinikit ang kanyang mga mata, at kasabay nito ay may masamang pakiramdam. Ano ang pakiramdam mo? Ang lalaking ito ay hindi partikular na tapat. Ngunit ang kontrata ay napirmahan na, ang oras ay tumatakbo, hindi madaling makahanap ng isang magandang hitsura na kakaibang lalaki pansamantala, at siya ay tamad na magmalasakit. Mabilis na natapos ni Yefan ang pagpapalit ng kanyang mga damit at pantalon, isang tuwid na Givenchy na puting shirt, itim na slim na pantalon, isang Montblanc belt, at isang pares ng brown na Ferragamo na leather na sapatos. Pagkatapos bumaba sa isang suit, hindi bababa sa 15,000 o 6, tulad ng sinasabi, ang mga tao ay umaasa sa mga damit at kabayo sa saddle, at ang hitsura ni Yefan ay biglang nagbago. Mukhang okay naman. Si Su Qingzhou ay nasiyahan sa kanyang panlasa. Inilagay ni Yefan ang mga lumang damit at short na hinubad niya sa Givenchy bag, at nakangiting nagtanong, Miss Su, ano na ang gagawin natin ngayon? Puntahan mo ang aking mga magulang, natural na sabi ni Su Qingzhou. Sumagot. Nanigas ang ekspresyon ni Yefan nang marinig niya ito, napakabilis ba ng pag-unlad? Gusto mo bang bumili ng mga souvenir? Hindi ito ang tamang oras para makita ang iyong mga magulang sa unang pagkakataon. Hindi na kailangan, sabi ni Su Qingzhou na may masalimuot na mga mata, dadalhin kita para makita sila ngayon, hindi mahalaga kung makita ko sila mamaya, ipaalam mo lang sa kanila na may boyfriend na ako. Tumango si Yefan upang ipakita ang kanyang pag-unawa. At saka, hindi muna ako matatawag na Miss Su, palitan mo na, sabi ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay sumigaw ng nakangiti, Xiaoshu. Zue. Baby. Honey. Huwag mong sabihin. Namula ang magandang mukha ni Su Qingzhou, napagtanto niyang maling tao talaga ang tinitingnan niya. Kapag pamilyar ang lalaking ito, nagiging walang hiya siya. Hindi. Dapat sabihin na siya ay bastos, at hindi niya nalaman kahapon. Tawagin mo lang akong Qingzhou, sabi ni Su Qingzhou, na unang bumaba ng kotse. Mahigpit na sumunod si Yefan, hanggang sa elevator, hawak ang maliit na kamay ni Su Qingzhou. Ikaw, anong ginagawa mo? Nanginginig ang mga kamay ni Su Qingzhou na parang nakuryente. Gusto niyang bunutin ito, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Yefan. Naramdaman ni Yefan ang lambot ng babae at ngumisi, Xiaoshu, kami ay magkasintahan, hindi ba normal na magkahawak kamay upang makilala ang aking mga magulang? Ang ikatlong sagnay ng kontrata ay nangangailangan ng aking pahintulot para sa anumang pisikal na pakikipag-ugnay. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay malapit nang mag-freeze. Tanong ni Yefan, kung gayon, sa tingin mo ba hindi tayo dapat magkahawak ng kamay? Natigilan si Su Qingzhou. Kung hindi magkahawak kamay ang dalawa, ibang-iba ito sa mga magulang niya. Okay lang na magkahawak kamay, pero tingnan mo, Xiaoshu, pumayag ka. Haha, ito ay katulad ng pagpasok muna sa bus at pagkatapos ay muling pagpuno ng tiket, pumikit si Yefan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, sabi ko sa iyo, tawagin mo akong Qingzhou. Okay Xiaoshu. Sa sandaling pumasok siya sa elevator, naramdaman ni Su Qingzhou na para siyang nasa barkong pirata, tiyak na nagpapanggap na tapat ang lalaking ito kahapon. Dalawa lang ang tao sa elevator, at sobrang komportable ni Yefan na maamoy ang halimuyak ng jasmine na nagmumula sa babaeng katabi niya. Pagkatapos gumawa ng napakaraming part-time na trabaho, pinakanasiyahan si Yefan sa trabahong ito. Ay lapit mo ang ilong mo, mag-ingat ka mabubugbog kita. Natagpuan ni Su Qingzhou na ang lalaki ay nakasandal sa kanyang mga templo, at hindi na ito nakayanan pa. Hindi rin namula si Yefan, Xiaoshu, huwag kang ma-excite, kung gusto mong magpanggap na boyfriend mo, syempre kailangan mong maging mas malapit, di ba? Ngini siya ni Su Qingzhou, at sumulyap sa kanya, aaminin ko, oo nagkamali ako kahapon at hindi ko inaasahan na magiging ganito kang klaseng tao. Pero huwag mong isipin na madali akong mabuli, hindi ko na lang sinama ang bodyguard, o kung magsalita man ako, hindi ka magkakaroon ng magandang bunga, kaya mas mabuting magpakatoto ka. Ngumiti si Yefan at tahimik na tumayo. Inisip lang ni Su Qingzhou na siya ay natatakot, at lihim na gamaan, kung hindi niya makontrol ang lalaking ito,
maaari lamang siyang magpanggap na boyfriend niya ng ibang tao, na magiging masyadong magulo. Pupunta ang elevator sa French restaurant sa pinakamataas na palapag ng hotel, na tinatanaw ang Huahay City. Ang manager ng restaurant ay isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki, na nakasuot ng maamong paraan. Nang makita niya si Su Qingzhou, mabilis niyang binati siya ng may paggalang, at sinabi sa bihasang Chinese, "Hello, Mr. Su." Nang makita niya si Ye Fan na nakahawak sa kamay ni Su Qingzhou, nagulat siya. Ang sikat na babaeng presidente ng Bingshan ng Huahay City, isang babaeng malaengkanto, ay aktwal na nakahawak ng kamay sa isang lalaki. Siguradong malaking tsismis ito. Nandito ba ang mga magulang ko? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Nandito si Mr. Su at ang kanyang asawa, isasama ko kayong dalawa doon, nakangiting sabi ng manager at pinona ang daan. Sa pagdaan sa kahangahangang pinalamutian na restaurant, si Su Qingzhou ay walang kamalay-malay na sumulyap kay Ye Fan sa tabi niya. Sa pangkalahatan, ang mga tao sa ilalim ng lipunan ay medyo kinakabahan kapag sila ay pumasok sa isang lugar na magpapatawa sa mga tao. Sa kabutihang palad, ang ekspresyon ni Ye Fan ay napaka-leisure, at walang anumang abnormalidad, na mas nasiyahan sa amo ni Su Qingzhou. Pagpasok sa isang matikas na kahon, mayroon ng mahabang mesa na may 3 tao na nakaupo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na hitsura at bigot, at isang matikas at marangyang babae na may kwintas na perlas na parang wala pang 40. May isang gwapong binata din na nakasuot ng zegna flower-colored shirt. Sa sandaling makita ng 3 tao sa kahon si Ye Fan na sumunod kay Su Qingzhou, nagpakita sila ng masamang mata at maingat na sinuri sila. "Qingzhou, bakit ka nagdala ng bodyguard? Ngayon ay isang pagtitipon ng pamilya," sabi ng gwapong lalaki na may masamang ngiti. "Jing Junfeng, dahil alam mong family gathering ito, hindi ka dapat sumama. Ang katabi ko naman, boyfriend ko si Ye Fan," sabi ni Su Qingzhou, at lumapit kay Ye Fan. Nanlamig ang mga mata ni Jing Junfeng nang makita niya ang eksenang ito. "Kalokohan! Saan nanggaling ang boyfriend mo, na conjured out of thin air?" Sumimangot si Su Changping at sinabing. Sinabi ni Su Qingzhou alinsunod sa retorika na matagal na niyang pinlano, "Nakilala ko siya online ng higit sa 1 taon. Nalaman ko kamakailan na siya ay mula sa Huahay City, at nagkaroon kami ng relasyon." Natural na naamoy ni Ye Fan ang hindi pagkakatugma na amoy sa hangin, ngunit hindi niya ito pinansin, nakangiti siyang binati, "Tito, tita, itong kapatid na lalaki. Ako ang fiancé ni Qingzhou, parang peke." Pabirong sinabi ni Jing Junfeng, hindi ito may kukumpara sa ilang mga improvised na pekeng produkto sa lahat. Tumingin si Ye Fan sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay itinuro ang sarili, "God, ako ba ang pinag-uusapan mo? Haha, nakakatawa ka." Pagkasabi noon, nag-isa si Ye Fan ng upuan, at magiliw na sinabi, "Xiaoshu, halika, maupo ka muna." Nang marinig ang mapagmahal na pangalang ito, naging mas malamig at malupit ang ekspresyon ni Jing Junfeng. Mukhang hindi naramdaman ni Ye Fan ang malamig na kapaligiran sa silid. Umupo siya sa tabi ni Su Qingzhou, kinuha ang basang tuwalya sa mesa, pinunasan ang kanyang mga kamay, at nakangiting nagtanong, "Na-order na ba ang mga pinggan? Maaga akong kumain ng almusal, at puno ang tiyan ko. Medyo nagugutom ako." Sa kasamaang palad, walang sino man ang nagbigay ng pansin sa kanya. Ang magandang babae na si Tung Hozan ay huminga ng malamig sa sandaling ito at nagtanong, "Qingzhou, ano ang ibig mong sabihin dito, ginagawa mo bang biro ang mga usapin ng kasal? Si Master Jing ay labis na nahuhumaling sa iyo, pagkatapos na maghintay sa iyo ng higit sa 1 taon, dapat kang magkaroon ng isang bagay na guluhin. Limitasyon." Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang kilay at mahinang sinabi, "Ang kasal na ito ay ipinataw sa akin sa simula pa lang, at hindi ako pumayag. Paano ako magiging kalokohan kapag pinag-uusapan ko ang sarili kong pag-ibig? Nagde-date ka ba? Itong klaseng mabahong lalaki na hindi man lang alam kung saan nanggagaling, paano mo naman ito makikita ng iyong paningin?" Sinabi ni Tung Hozan, binati ang waiter, "Halika, tawagan ang security, at itaboy ang lalaking ito palabas." Nang marinig ito, pinigilan siya ni Su Qingzhou na may malamig na mukha. Walang makakapagtaboy sa kanya. "Boyfriend ko siya, hindi mo naman ako kilala, paano mo nalaman na hindi ko siya gusto?" Oo, boyfriend ko talaga si Xiaoshu, at maganda ang relasyon namin." Napangiti ng mapait si Ye Fan, talagang maingay ang pamilyang ito, gaano katagal bago kumain ng ganito? At saka, bakit may fiancé si Su Qingzhou? Hindi ba't ito ang mga kakaldang na tao pagdating mo? Ang kabilang partido ay isang anak pa rin ng isang mayamang pamilya, at ang pagkamuhi ay napakalaki na ang pagtatapos ay magiging mahirap. Sa huling pagsusuri, kung alam kong napakakomplikado nito, dapat ay umorder ako ng mas maraming pera. Chapter 0007 The acting is too good. 0007. Qingzhou, pakinggan ang mga salita ng iyong ama at hilingin sa iyo na pakasalan si Jinggangzi para sa iyong ikabubuti, itigil ang pagiging kusa sa sarili, same time na sabi ni Su Changping. Marahan na huminga si Su Qingzhou, para ba ito sa aking kapakanan o para sa ikabubuti ng ilang tao, na iintindihan ng lahat sa kanilang mga puso. Sa sinabi nito, sumulyap si Su Qingzhou kay Tung Hozan sa tabi ng kanyang mga mata.
Galit na sinabi nitong Hosen na parang natapakan ang kanyang buntot, Su Qingzhou. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na ikaw na ngayon ang presidente ng Jinxiu para hindi ka maging malaki o maliit. Kahit hindi kiss, nanay mo ako. Ano ang tingin mo sa akin sa loob ng higit 10 taon? Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata nitong Hosen ay namula, na nagpapakita ng nakakaawang tingin, na para bang siya ay iiyak. Nang makitang iiyak na ang kanyang asawa, mabilis na inilagay ni Su Changping ang kanyang kamay sa kanyang balikat at inaliw, "Aya, Mrs., huwag kang malungkot, hindi ganoon ang ibig sabihin ng Qingzhou, huwag mo nang isipin iyon." Magiliw ding kinukumbinsi ni Jing Junfeng, "Oo, auntie, si Qingzhou ay isang anak at mabait na babae. Hinahangaan ko siya dahil dito, kaya gusto ko siyang pakasalan bilang isang asawa." Maaaring hindi siya nasisiyahan sa tradisyonal na utos ng kanyang mga magulang at mga salita ng isang matchmaker, kaya siya ay medyo suwail. "Oy, kilala ni Mr. Zing ang aming pamilya Qingzhou." Ngumiti si Su Changping at sinabi sa kanyang anak na babae, "Narinig mo ba, si Ji? Zing ay napakamaalalahanin sa iyo, bakit hindi ka humingi ng tawad kay Ji? Zing, dalhin ang isang estranghero dito. Anong kalokohan? Tai, hindi mo na ako kailangang kumbansihin, alam ko ang ginagawa ko, at hindi ko pa rin pakakasalan si Jing Junfeng." Si Su Qingzhou ay mukhang walang pakialam, tumingin kay Jing Junfeng at sinabing, "Mamatay ka na lang, ang Jinxiu Group ay ipinasa sa akin ng aking lolo, hindi ko hahayaang mahulog ito sa kamay ng sinumang tagalabas, hindi mo ito makukuha. Hindi ko rin makukuha ang karang yan." Inosenteng ngumiti si Jing Junfeng, "Qingzhou, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko pa naisip si Jinxiu, nagmamadali ako sa pag-aalaga lang sa Zing Group, hindi ako katulad mo, isa akong business genius. Ah! Ang mata ko, puso ko, simula hanggang dulo, ikaw lang, bakit hindi mo maintindihan ang sinseridad ko?" Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou, "Hindi ba totoo na ikaw ang nakakaalam sa iyong puso? Huwag mong isipin, hindi ko talaga alam, sino ang nasa likod ng gang na nangaharas sa ating mga empleyado ng Jinxiu kamakailan." Nang marinig ito ni Su Changping, nagulat siyang sinabi, "Ang kapangyarihan ng gang. Panliligalig. Qingzhou, bakit hindi ko narinig ang balita? Ano ang sitwasyon?" "Oo, Qingzhou, may hindi ka ba naiintindihan?" Mukhang nag-aalala rin si Jing Junfeng. Si Ye Fan, na nakaupo sa tabi niya, ay hinawakan ang kanyang ilong at naisip, hindi nakakagulat na ang White Shark Gang ay natagpuan ng mga mataas na opisyal ng Jinxiu nang walang dahilan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman nangyari sa nakaraan. May humarap kay Jinxiu mula sa likod. Alam din ni Su Qingzhou kung paano magsalita tungkol dito. Walang magiging resulta, hindi aaminin ni Jing Junfeng kung papatayin niya siya, sabi niya ng patago, "Anyway, may boyfriend na ako, at wala nang saysay ang engagement." Pinaikit ni Jing Junfeng ang kanyang mga mata. Bagamat may ngiti pa rin sa labi ay nanlamig na ang mga mata niya. "Hehe, huwag kang mag-alala, Qingzhou, napakatyaga ko, kahit na may boyfriend ka, baka maghiwalay ka sa loob ng ilang araw." Ngumiti ng masama si Jing Junfeng, gumawa ng isang pun. Paano naging boyfriend niya ang ganitong bagay? Pinunasan nitong Hosen ang kanyang mga luha sa oras na ito, mabangis na itinuro si Ye Fan at sinabing, "Changping, tawagan ang isang tao dali. Paalisin mo siya. Lahat ng pusa at aso ay maaaring pumunta sa ating pamilyang Su. Mayroon bang hapagkainan? Kung umalis si Ye Fan, aalis din ako," sabi ni Su Qingzhou. Ikaw na anak na hindi karapat-dapat," ang mga ngipin nitong Hosen ay kumikiliti sa puot. Si Jing Junfeng, gayunpaman, ay iminuwestro ang kanyang kamay, "Tita, huminahon ka, hindi mahalaga kung ang pamilya Su o ang aming pamilya Zing ay hindi masama para sa gayong pagkain, ito ay isang kawanggawa lamang, mangyaring hayaan ang lalaking ito na nagngangalang Ye Fan na kumain. Ang pagkain ay hindi isang masamang ideya. Dahil sinabi iyon niyang Master Zing, kailangan niyang mag-ipon ng birtud at gumawa ng mabubuting gawa para samantalahin ang batang ito, malisyosong sabi nitong Hosen. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay medyo hindi mapalagay, at palagi niyang nararamdaman na si Jing Junfeng ay may konspirasyon. Oo nga, agad na sinabi ni Jing Junfeng sa French sa puting waitress na nakatayo sa pintuan, "Halika at umorder para sa ginoong ito, ang serbisyo ay propesyonal." Napakurap si Jing Junfeng at sinenyasan ang waitress. Ang waitress sa naturang high-end na restaurant ay natural na isang taong maalalahanin, at mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ng young master ng pamilya Zing. Lumapit ang waitress na may buhok na chestnut at asul ang mata at nakangiting nagtanong sa wikang French, "Sir, ano po ang kailangan ninyo?" Agad na naunawaan ni Su Qingzhou ang intensyon ni Jing Junfeng. Ito ay malinaw na gawin ang hitsura ni Ye Fan na pangit at tretuhin siyang parang tanga. Pang-aasar, pang-iinsulto sa kanya na pumasok sa naturang high-end na restaurant na hindi alam ang kanyang pagkatao. Nakakalungkot na si Su Qingzhou mismo ay nakakapagsalita lamang ng Ingles, kaya mabilis lang siyang makagambala, "Waiter, nagsasalita ako. Le menu Sylvaus plat. T. Chemican Sylvaus." Sa sandaling ito, isang string ng standard at matatas na French ang biglang lumabas sa bibig ni Ye Fan.
Natahimik ang kahon sa isang iglap, at narinig ang pagbagsak ng mga karayom. Si Su Changping, Tung Hozan, at Jing Junfeng ay nasa estado ng pagtataka. Ang isa na pinakanagulat ay si Su Qingzhou, na nagbukas ng isang pares ng matalino at magagandang mata, nakatitig kay Ye Fan ng walang laman. Pagkatapos ng maikling sorpresa, patuloy na sinabi ng waitress sa French, "Sir, dalhan kita ng menu." Pasensya na, pasensya na. Ang malinaw na narinig ng waitress na si Ye Fan ay gumagamit ng pinakakaraniwang Parisian Regional French, ang pagbigkas na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang Pranses, paano siya mangangahas na gumamit ng palakol. Hindi nagtagal, dinala ang menu, nag-order si Ye Fan ng ilang dish sa mahusay na French, at pagkatapos ay tinanong ang babae sa tabi niya. "Xiaoshu, ano ang gusto mong kainin? Sa tingin ko itong mga mole marinieres, na ipinaraise sa dessert na clafouti, dapat magustuhan mo ito. Kung tungkol sa alak, pinakamahusay na ipares ito sa Belgian beer, ngunit natatakot ako na wala dito, maaari rin itong ipares sa white wine." Nagsalita si Ye Fan sa diretsyong paraan. Saglit sa French, saglit sa Chinese, natigilan ang mga katabi niya. "God, sir, alam mo talaga ang lutuing Pranses, madalas mo ba itong kainin?" Nalaman ng waitress na hindi niya kilala si Ye Fan. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Hindi ko ito kayang bayaran, natutunan ko ito kapag nagbabasa ako ng mga libro." Pagkasabi nito, medyo naintindihan ng lahat ng nasa hapag. Ngunit si Su Qingzhou ay hindi lubos na naniniwala na, kahit na ang kaalaman sa French cuisine ay maaaring matutunan mula sa mga libro, paano mo ipapaliwanag ang French? Upang malaman ang isang wikang banyaga, kailangan mong matutunan ito ng mabuti, ngunit hindi ito isang bagay na magagawa mo sa isang kapritsyo. Bilang karagdagan, nang pumasok si Ye Fan sa restaurant na ito, siya ay kalmado at kalmado, hindi tulad ng unang pagkakataon na pumasok siya sa ganitong uri ng lugar, na parabang siya ay isang regular na customer. Biglang naramdaman ni Su Qingzhou na ang pekeng kasintahang ito ay medyo misteryoso. Si Su Qingzhou ay hindi masyadong mapili, kaya si Ye Fan ay nag-order ng ilan. Mabilis ang paghahatid at hindi rin nagtagal ay nasa mesa na ang mga masasarap na pagkain. Sa pagtingin sa mga katanji tanging pampaganya, pangunahing pagkain, alak at panghimagas, lahat ay kumbinsido na talagang naiintindihan ni Ye Fan. "Ye Fan, paano ka natuto ng French?" Medyo curious din si Su Changping sa sandaling ito. "Oh, Tito, nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Karaniwan akong nagtatrabaho bilang tutor at guro ng wikang banyaga," nakangiting sabi ni Ye Fan. Napakurap si Su Qingzhou at may kaina-hinalang nagtanong, "Nag-aaral pa rin ng French ang mga high school students?" "Ah, cram school, laging magandang mag-aral ng isa pang subject," casual na sabi ni Ye Fan. "Akala ko sa France ako nag-aaral. Tutor pala ito para sa supplementary class." Malungkot na sinabi ni Tung Hozan, "Binabalaan kita, pagkatapos ng kainan na ito, lumayo ka sa Qingzhou. Kung malaking bagay ito, bibigyan kita ng pera, huwag kang pumunta rito. Harangin mo." Magiliw na sinabi ni Ye Fan, "Tita, ayaw ko ng pera, gusto ko lang makasama si Xiaoshu. Bagamat napakahirap ko ngayon, magsisikap akong kumita ng pera at gagawin ko ang lahat para mabigyan si Xiaoshu ng masayang kinabukasan." Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, sa ilang kadahilanan, bagamat alam niya na si Ye Fan ay umaarte, ang kanyang husay sa pag-arte ay napakarealistiko kaya medyo nag-init ang mukha nito. "Oy, gaano karaming pera ang maaari mong kikitain? Alam mo ba kung ilang bilyon ang kinikita ng Jinxiu Group sa isang taon? Alam mo ba ang mga ari-arian ng aming pamilyang Su? Ito ay hindi isang bagay na maaari mong akyatin ng mataas, ang palaka ay gustong kumain ng karne ng sisni." Mapang-uyam na sabi ni Tung Hozan. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, at biglang iniunat ang kanyang mga braso upang iyakap ang kanyang mga braso sa mabangong balikat ni Su Qingzhou, yumuko at hinalikan ang kanang pisngi ni Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay kumakain ng kanyang dessert doon, nang siya ay nahuli, hinayaan na niya si Ye Fan na halikan siya. "Tingnan mo, hindi ka ba kumakain ng karne ng sisni?" Nakangiting sabi ni Ye Fan. Biglang inikat ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, gustong magalit, ngunit pagkatapos ay naisip niya, kung magagalit siya sa sandaling ito, siya ay kumikilos ng walang kabuluhan. Bilang resulta, namula lang si Su Qingzhou sa galit, ang kanyang mukha ay kaakit-akit, halatang galit siya, ngunit ginawa nitong isipin ng mga tao na siya ay nahihiya. Nakuha. Narinig niyang inilagay ni Jing Junfeng ang baso ng alak sa mesa at tumayo na may malungkot na mukha. "Okay, very good." Sa wakas ay hindi nakatiis si Jing Junfeng nang makita niya ang harapang eksena. Hindi lamang niya nabigo na mapahiya si Ye Fan, ngunit ang kanyang nobya ay binastos. Siyempre, hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. "Tito at tita, may gagawin pa po ako, mauna na tayo, see you next time." Pagkatapos magsalita, lumabas si Jing Junfeng sa kahon, at sa wakas, na may malamig na tingin, sumulyap kay Ye Fan. Kabanata 0008 Hayaan mo akong tumira sa iyo. 0008 Si Su Qingzhou ay orihinal na nagalit kay Ye Fan, ngunit nang makita ang ekspresyon ni Jing Junfeng, nag-alala siya kay Ye Fan sa tabi niya. Maliban kay Ye Fan, lahat ng iba ay hindi kumain ng kahit ano para sa pagkain na ito.
Bagamat ayaw aminin nina Su Changping at Tung Hozan, pinatay na nina Su Qingzhou at Ye Fan ang usapan. Maging si Su Qingzhou, na hindi kailanman nakipagdebate sa isang lalaki, ay hinayaan pa nilang halikan sila ni Ye Fan, kaya kinailangan nilang pansamantalang maniwala na ang dalawang taong ito ay relasyon ng kasintahan at kasintahan. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na sila ng landas. Hinawakan ni Ye Fan ang maliit na kamay ni Su Qingzhou, naglakad papasok sa elevator na may masayang mukha, at bumalik sa parking lot. Pagkapasok sa elevator, tinabig ni Su Qingzhou ang kamay ni Ye Fan, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad para sampilan si Ye Fan sa mukha. Paanong hinayaan ni Ye Fan na bugbugin ako ng babae ng ganito, at direktang hinawakan ang palso ng babae? Hoy, Xiaoshu, anong ibig mong sabihin? Sino bang nagsabing halikan mo ako? Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, siya ay palaging bata mula pagkabata. Alam na alam ko ang pagkakaiba ng lalaki at babae, at hindi pa ako nabuli ng ganito dati. Isang halik sa mukha, ngunit hindi kita hinalikan, kaya huwag kang magalit. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa masamang anggulo, ngayon lang siya nakahalik. Malinaw na nakasaad sa kontrata na ang physical contact ay nangangailangan ng aking pahintulot, malinaw na nilalabag mo ang kontrata. Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Nagpout si Ye Fan, kung ganoon ay hindi mo ito isinulat sa kontrata. Mayroon kang fiancé. Ngayon, sinasamahan kita, na para bang nagseselos ang mga tao. Ako ay may kasalanan. Ikaw. Si Su Qingzhou ay hindi nakaimik, sa katunayan, wala siyang iniisip. Ito ay pinilit din sa isang sulok ng pamilya at ng pamilya Zing. Wala siyang matatakbuhan, at hindi niya maaaring pakasalan si Zing Junfeng, kaya't ito na lamang ang kanyang magagawa. Nakita mo rin na ang apelyidong Zing ay hindi magandang ibon. Sa pamamagitan lamang ng pagdeklara ng aking soberanya sa lalong madaling panahon at pagpapatunay na ikaw ang aking kasintahan ay maaari ko siyang isuko sa iyo. Sinabi ni Ye Fan na may makahulugang ekspresyon, sa kasamaang palad, tila dahil sa sobrang ganda mo, hindi pa rin siya sumusuko. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya ito sineryoso, magandang babae, ang Huahai City ay nakahuli ng maraming tao, ang lalaking iyon, dahil ang kumpanya ay hindi maayos na pinamamahalaan sa nakalipas na 3 taon, at hindi ako maaaring makipagkompetensya sa merkado, kaya gusto niyang gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para pakasalan siya. Patayin mo ako at lamunin si Jinxio. So ayon ang nangyari, hindi ba alam ng tito at tita mo? Umiling si Su Qingzhou sa masalimuot na mga mata, hindi ganoon kadali, at hindi mo ito responsibilidad. Matapat nang umiti si Ye Fan, kahit na walang sinabi ang babae, malamang na nakikita niya na si Su Changping ay isang pangkaraniwan na tao, at ang stepmother na si Tung Hozan ay kadalasang kasama ng pamilya Zing. Pagkatapos maglakad pabalik sa parking lot ang dalawa, nakatanggap ng text message ang cellphone ni Su Qingzhou, sinulyapan ito ng babae, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Marunong ka bang magmaneho? Tanong ni Su Qingzhou. Saglit na natigilan si Ye Fan, aalis na siya, ngunit tila may ibang inaayos ang babae. Ito ay isang pagpupulong, ngunit wala akong lisensya sa pagmamaneho. Ibinigay ni Su Qingzhou ang susi ng kotse ng Lexus kay Ye Fan, nakainom ako at hindi ako marunong magmaneho, ngunit nagmamadali akong bumalik sa kumpanya para ayusin ang ilang bagay, magmaneho ka. Si Ye Fan ay walang pakialam, gayunpaman, siya ay, nagbebenta, sa kanya sa loob ng 3 buwan, at wala siyang ibang part-time na trabaho sa hapon. Pagkasakay sa kotse, si Ye Fan ay tumapak sa accelerator, at ang kotse ay nagmamadaling lumabas ng parking space na parang isang mabangis na leon. Zizi. Ang mga gulong na tumitili sa plastik na sahig ay medyo malupit. Si Su Qingzhou, na nakaupo sa likuran, ay nagulat at napabulalas, anong ginagawa mo? Mamamatay ka na ba agad? Si Rao ay isang babae, tulad niya, ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su, ang babaeng presidente ng Bingshan, at hindi niya kinaya. Mabuhay sa pagmumura sa mga tao. Biglang pinara ni Ye Fan ang preno, inusenteng tumingin sa likod at sinabing, Xiaoshu, sabi mo nagmamadali ka. Kung gayon hindi mo na kailangang sumakay ng kotse sa garahe sa ilalim ng lupa. Namutla ang mukha ni Su Qingzhou, ano ang nahanap niya? Isang napakahusay na pekeng kasintahan. Ay, babagal ko na. Napangiti si Ye Fan na nahihiya at bumagal sa kalsada. Habang nasa daan, si Su Qingzhou ay nagbabasa ng financial news sa kanyang mobile phone. Gusto ni Ye Fan na makipag-chat sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangang bumantong hininga si Ye Fan, ang babaeng ito ay talagang malamig, at hindi niya alam kung anong uri ng lalaki ang mai-inlove sa kanya. Sa sandaling ito, sa gilid ng mga mata ni Ye Fan, sumulyap siya sa rearview mirror ng kotse, at isang itim na Toyota commercial vehicle ang nakakuha ng kanyang atensyon. Bagamat paminsan-minsan ay nagbabago ng lane ang kabilang partido, masasabi pa rin ni Ye Fan na ito ay isang kotse na sumusunod sa kanila. Kawili-wili. May ngiti sa bibig ni Ye Fan. Tila ang ilang mga tao ay hindi makapagpigil, at sila ay malapit nang magsimulang gumawa ng mga marahas na hakbang. Hindi mahalaga sa kanya mismo, ngunit kung ang mga taong ito ay nagta-target kay Su Qingzhou, natatakot ako na ang babae ay nasa panganib sa hinaharap.
Nagmaneho ang kotse hanggang sa Jinxiu Building. Ang buong gusali ay may istilong disenyo ng avant-garde at puno ng modernidad. Sa taas na 66 na palapag, ito ay napakakapansin-pansin sa sentro ng lungsod, na nagpapakita ng yaman ng Jinxiu Group. Sa ilalim ng hagdan ng gate ng kumpanya, may 34 na lalaki na mukhang masama at nakasuot ng maangin na damit, na nakaharang sa kanila. Napapikit si Yefan nang makita niya ang mga tato sa mga braso ng mga taong ito, tila lahat ito ay mula sa White Shark Gang. Ito ay kakaiba, maaaring hindi ito nilinaw ni Xiao Jiao. Sa kabilang panig, huminga ng malalim si Su Qingzhou, na may time na ekspresyon, lumabas ng kotse, at naglakad patungo sa mga taong iyon ng walang takot. Isang kislap ng pagsang-ayon ang sumilay sa mga mata ni Yefan. Karamihan sa mga kababaihan ay masyadong natatakot na lumabas ng kotse kapag nahaharap sa ganitong uri ng labanan, ngunit si Su Qingzhou ay sapat na matapang. Tahimik niyang sinundan si Su Qingzhou, nagbabalak na makita ang sitwasyon bago magsalita. Presidente Su. Isang matangkad na babae na may maikling buhok at matangkad na 1.7 metro, na may kabayanihan sa mukha sa itim na uniforme, ang tumakbo patungo kay Su Qingzhou. Nang makita ang maikling buhok na babaeng ito, nagliwanag ang mga mata ni Yefan. Sa paghusga sa kanyang mga yapak at tindig, halata na nakatanggap siya ng medyo mahigpit at propesyonal na pagsasanay sa mga espesyal na puwersa. Kung tutuusin mula sa koordinasyon ng kanyang mga paa, ang kanyang mga kasanayan ay dapat na mahusay. Ang susi ay ang babaeng ito ay kaakit-akit din sa mata, na may malusog na kutis ng trigo at mapagbigay na mga tampok ng mukha. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong babaeng Jiangnan, medyo mas wild siya at sexy. Mula sa work card sa dibdib ng babae, makikita mo ang mga salitang, Xu Lingshan, at Captain ng Security Team ng Logistics Department. Nang mapansin na nakatitig si Yefan sa kanya, tumingin si Xu Lingshan kay Yefan na hindi nasisiyahan, na may babala. Lingshan, ano ang sitwasyon? Ano ang ibig sabihin ng mga tao sa White Shark Gang? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Mr. Su, mukhang nagkamali tayong lahat. Nandito sila para humingi ng tawad kay Minister Feng. Itinaas ni Xu Lingshan ang negosyo na may pagdududa sa kanyang mukha. Ano? Hindi rin ito inaasahan ni Su Qingzhou. Itinuro ni Xu Lingshan ang harapan ng grupo ng mga tulisan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tuhog sa kanyang kamay at may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Iyon ang pinuno ng Qingzutang ng White Shark Gang, si Wang Jiu, at ang kanyang mga tao ang nagtangkang dukutin si Minister Feng kahapon. Gayunpaman, dumating siya para humingi ng tawad kay Minister Feng ngayon, at nagpadala rin siya ng isang grupo ng mga supplement at alahas, ngunit tumanggi si Minister Feng na kunin ang mga ito, kaya nagpatuloy sila sa pagbabantay dito. Nag-iisip na nagtanong si Su Qingzhou, paano nila ito nagawa? Biglang magbabago ang kanilang ugali. Sa palagay ko natatakot ako, pagkatapos ng lahat, ang aming Jinxiu Group ay hindi isang maliit na kumpanya, at kapag lumaki ang mga bagay, ang White Shark Gang ay hindi makakain at lumayo. Nagmamalaki si Xu Lingshan. Makakaisip lang ng ganito si Su Qingzhou saglit, at sinabing, hayaan mong bumaba si Minister Feng, kunin ang mga regalo, at tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad, kung hindi, ang ganoong grupo ng mga tao ay patuloy na humaharang at ang impluensya sa labas ay magiging masama. Okay, magpapadala ako ng isang tao na aabisuhan kaagad, tumanggo si Xu Lingshan, kinuha ang walkie-talkie at nag-order. Pagkatapos, tumingin si Su Qingzhou kay Yefan sa likod niya, at sinabing, magsisimula ka ng lumipat sa aking lugar ngayon. Kung mayroon kang anumang bagahe na kailangang ipack, hihilingin ko kay Lingshan na samahan ka na kunin ito. Natigilan si Yefan at kumurap, ano? Gusto mo bang tumira ako sa iyo? Si Xu Lingshan sa gilid ay nagulat din. Bilang subordinate, hindi siya naglakas loob na magtanong tungkol sa pribadong buhay ng Pangulo, ngunit mahirap isipin na magiging ganito ang amo ng Diyosa sa isang pangkaraniwang lalaki, sino siya? Nang marinig ni Su Qingzhou ang salitang, cohabitation, naging matigas ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim at sinabing, maganda ang mga kondisyon ng seguridad sa lugar kung saan ako nakatira. Kung pansamantala kang lumipat doon, huwag masyadong mag-isip. Nakinig si Yefan sa malamig na salita ng babae. Ngunit isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, tila si Su Qingzhou ay may mabuting puso, at talagang iniisip ang kanyang kaligtasan. Bago pa pumayag si Yefan, sinabi na ni Su Qingzhou kay Xu Lingshan, siya ay nasa ilang problema at maaaring may tukaw na laban. Pinuprotektahan mo siya upang kunin ang kanyang bagahe, at pagkatapos ay ipadala siya sa aking bahay, at ang isa pang tiyajang ang mananagot. Oo, Presidente Su. Bagamat si Xu Lingshan ay medyo naguguluhan at ayaw, maaari lamang siyang sumunod. Si Yefan ay mukhang walang magawa, ang babaeng ito ay talagang malakas, ngunit dahil iniisip niya ang kanyang sarili, dapat niyang gantihan siya at manatili sa kanya ng ilang sandali. Ibinalik ni Yefan ang tingin sa Toyota commercial vehicle na tahimik pa ring nagtatago sa gilid ng kalsada. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang kasintahan na harapin ang mga taong ito ng mag-isa. Hoy, huwag kang mataranta. Sumakay ka sa kotse. Sa oras na ito, ang naiinip na si Xu Lingshan ay nakaupo sa taxi at sumigaw kay Yefan. Pumasok si Yefan sa kotse at nakangiting sinabi, Captain Xu, Yefan ang pangalan ko, hindi Helio.
Saan ka nakatira? Ayaw ni Shu Lingshan na tawagin ang kanyang pangalan. Changmen Street sa lumang lungsod, sagot ni Ye Fan. Sumimangot si Shu Lingshan at kakaibang sumulyap sa mga designer na damit sa katawan ni Ye Fan, hindi ba malapit ng gibay ng lugar na iyon? Doon ka nakatira. Nakatitig sa kanyang mga damit, ipinaliwanag niya, binili ito ni Xiao Shu, hindi sa akin. Xiao Shu. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Shu Lingshan, at isa lang ang nasa isip niya, ang presidente ng sarili niyang kumpanya ay hindi malinlang ng isang mahirap na bata. Chapter 0009 Hindi karapat-dapat na makilala ako. 0009. Bagamat puno ng pagdududa si Shu Lingshan, handa pa rin siyang maniwala kay Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata niya at ng maraming empleyado ng Jinxiu, si Su Qingzhou ay isang babaeng may pambihirang karunungan, kahit emosyonal, hindi siya dapat linlangan ng mga lalaki. Sa makatuwid, hindi na nagtanong pa si Shu Lingshan at nagmaneho papunta sa lugar kung saan nakatira si Ye Fan. Si Ye Fan ay nakaupo sa likurang upuan ng kotse, walang ginagawa at naiinip, kaya't tumagilid siya upang humanga sa figure ni Shu Lingshan mula sa likuran. Ang figure ng babaeng ito ay hindi tulad ng isang ordinaryong oriental na babae, ngunit medyo tulad ng isang western na babae. Kung makikita ito ng mas lumang henerasyon, karamihan sa kanila ay magugustuhan ito. Tingnan mo ulit, maniwala ka man o hindi, huhukiin ko ang mga eyeballs mo. Talagang natuklasan ito ni Shu Lingshan matagal na ang nakalipas, dahil si Ye Fan ay lantaran lang. Nang marinig ni Ye Fan ang mga mamamatay tao na salitang ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, Captain Shu, hindi ko na kailangang panuurin ito, hindi na kailangang maging masyadong nakakatakot. Natakot ba kita, malalaman mo kung susubukan mo. Malamig na sabi ni Shu Lingshan. Tahimik na ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana, hindi siya interesadong makipagtalo sa isang babae tungkol sa gayong walang kwentang bagay. Inisip lang ni Shu Lingshan na si Ye Fan ang natakot, at ngumuso sa pang-aalipusta. Kasabay nito, nagtataka rin siya kung paano nakilala ni Su Qingzhou ang isang walang kwentang lalaki. Nagmaneho ang kotse patungo sa ibaba ng murang apartment kung saan nakatira si Ye Fan. Maliwanag na araw noon at karamihan sa mga taong naninirahan dito ay nagtatrabaho, at walang laman ang paligid. Subalit, pagkababa ng dalawa sa sasakyan ay huminto ang itim na kotseng Toyota na nakasunod dito. Napansin din ni Shu Lingshan ang kakaiba sa sandaling ito. Nang makita niya ang 5 o 6 na malalakas na lalaki na naka-vests, may hawak na mga bakal at may masamang ekspresyon, bumaba sa kotse, alam ng babae na may mali. Oo naman, nahulaan ako ni President Su, at may haharap sa iyo, sabi ni Shu Lingshan na nakakunot ang noo. Mabangis na sinabi ng isang nangungunang may balbas, bata, kung ayaw mong bugbugin, lumayo ka, narito tayo para hanapin ang mabahong batang ito. Ngumisi si Shu Lingshan, kung gusto mong lumaban, bakit ang daming kalokohan, Ye Fan, tumayo ka sa likod ko at huwag kang tumakbo. Nanatiling tahimik si Ye Fan, sinulyapan ang apartment sa ikalawang palapag, ang apartment na tinitirhan niya, at isang mapaglarong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Captain Shu, ipaubaya ko na sa iyo dito, mabuti pang bumalik na ako sa kwarto ko. Tumawa si Ye Fan at tumakbo sa koridor pagkatapos magsalita. Nang makitang tumakbo palayo ang lalaki, hindi napigilan ni Shu Lingshan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit, duwag. Ano ang iyong tinatakbuhan? Captain Shu, halika, halika. Ang masayang boses ni Ye Fan ay nanggaling sa koridor. Ang ilang balbas na lalaki ay tumawa at ninisyon, oo naman, siya ay medyo maputi ang mukha, hindi ito kasing husay ng batang babaeng ito na may lakas ng loob. 1,000 beses ding hinamak ni Shu Lingshan si Ye Fan sa kanyang puso, at lalo siyang naging sigurado na si Su Qingzhou ay malamang na nabulag ng lalaking ito. Sa kabutihang palad, hindi pinansin ni Shu Lingshan ang mga magnanakaw sa kanyang harapan. Ngumuso siya at pinisil ang kanyang kamao, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, kung gusto mong lumaban ka dali. She couldn't wait to get rid of this group of people, okay go at linisin mo yung lalaking tumatakas. Kasabay nito, umakyat si Ye Fan sa ikalawang palapag, sumulyap sa lock ng kanyang sariling pinto, at ngumiti. Ang ganitong uri ng crude intrusion method ay hindi isang master, isang maliit na isda lamang. Ngunit ang basurang isda na ito ay medyo mahirap pa rin para kay Shu Lingshan, kaya nilayon ni Ye Fan na lutisin ito mismo. Alam ni Ye Fan na naka-unlock ang pinto, kaya itinulak niya ang pinto at pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, nagkaroon ng tinik ng militar, at ang malamig na liwanag ay tumusok sa noo ni Ye Fan. Isa itong matipunong lalaki na nakasuot ng dark blue short sleeves, camouflage shorts, thick cap, at dark complexion. Mabilis at desidido siyang bumaril. Inakala ng lalaki na siya ay magtatagumpay, ngunit hindi niya inaasahan na ang figure ni Ye Fan ay nawala sa lugar para sa ilang kadahilanan. Paano ito posible? Nagulat ang lalaki, at nang lumingon siya bigla, nakita niyang tahimik na nakaupo si Ye Fan sa nag-iisang upuan sa kwarto, habang nakataas ang mga paa ni Erlang. Bakit ganyan ang itsura mo, hindi mo ba naisip na kaya mo akong saksakin sa sobrang bilis?
Nakangiting sabi ni Ye Fan, kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Maingat na gumawa ng ilang hakbang ang lalaki, ngunit hindi niya talaga makita kung paano nakatakas si Ye Fan. Ikaw ba si Ye Fan? Siya ay lubhang nag-aalinlangan, dahil ayon sa pahayag ng employer, itong si Ye Fan ay isang sahod lamang, at hindi siya maaaring magkaroon ng anumang mga kasanayan. Tumango si Ye Fan, dapat may litrato ka sa akin, mas gwapo ba ako kaysa sa litrato? Ang mga mata ng lalaki ay komplikado, at naramdaman niya na ang sitwasyon ay medyo hindi niya kontrolado, ngunit dahil natanggap niya ang pera, kailangan niyang kumagat ng bala at gawin itong muli. Subukan ang isang pagtatangkang pagpatay. Nang ang lalaki ay nagpaplanong gumawa ng sorpresang pag-atake at pag-atake sa leeg ni Ye Fan, ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng mapaglarong liwanag. Ganyan baka walang ingat ang mga tao ni Zaka. Gumamit ng English si Ye Fan sa pagkakataong ito. Sabi. Pinagpawisan ng malamig ang lalaki, napalunok ng matigas, at bumulong-bulong sa gusto niyang sabihin, ikaw. Gusto mong itanong sa akin, bakit alam mo ang pangalan ng pinuno ng iyong regiment? Napabuntong hininga si Ye Fan. Walang pakialam na sinabi, ang iyong tinak ng hukbo ay isang 35 sentimetro na 6 na talim na tinak na ginamit ng Tiger Mercenary Corps. Mayroon kang mga tato na tigre sa hindi sa iyong kamay, at nakikinig sa iyong English accent, hindi ka isang mersenaryo sa ilalim ni Zaka. O dati, Sa wakas ay natukoy ng lalaki na ang lalaking nasa harap niya ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong sweldo, at ang impormasyon ay ganap na mali. Kaka-retire ko lang sa organisasyon ngayong taon, ikaw. Alam mo ba ang ulo namin? Sa pagkakataong ito, binago ng lalaki ang kanyang honorary title. Zaka. Napangiti si Ye Fan, ang pinuno ng isang C-rank mercenary regiment ay hindi karapat-dapat na makilala ako. Nang marinig ito ng lalaki, tila medyo nagalit siya, at sinabing mamamatay tao, ano ang sinabi mo? Minamaliit mo ang aming mga tigre. Bagamat umalis na siya sa organisasyon at nagsimula ng mag-isa, hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa Tigers. Sinong mag-aakala na sa sandaling tumingin siya ng masama, nagbago ang buong ugali ni Ye Fan. Naningkit ang mga mata ni Ye Fan, at ang kanyang kilos ay tila hindi gumagalaw, ngunit ang pamimilit na nagmumula rito ay parang isang purgatoryong demonyo na bumababa sa mundo, na gustong lumunin ng buo ang mga tao. Ang mersenaryong tigre ay nataranta, halos hindi napigilan, at napaluhod. Nagkamali ako. Pakiusap iligtas mo ako. Nanginginig ang mersenaryong mas maputi pa sa papel ang mukha. Mahigit 10 taon na siyang mersenaryo, at hindi pa siya nakakakilala ng lalaking may ganoong nakakatakot na aura. Sa kabutihang palad, saglit lang umiral ang hininga ni Ye Fan, at agad itong tila walang nangyari. Si Ye Fan ay muling naglagay ng tamad ng ngiti sa kanyang mukha, bumalik ka at sabihin sa iyong employer, kung gusto mong makipagkompetensya, maaari kang pumunta sa matuwid na paraan, at kung gusto mong maglaro ng masama, gagawa siya ng sarili niyang paraan. Nanginginig ang mercenary na parang nabigyan ng amnestia. Tumayo siya at tumanggaw ng mariin, salamat sa biyayang hindi pagpatay, aalis na ako. Nang tumalikod na siya para tumakbo, muling pinigilan siya ni Ye Fan. Hoy, dumaan ka sa bintana, huwag kang makakita ng mga tao sa ibaba. Utos ni Ye Fan, ayaw niyang may matuklasan si Shu Lingshan, mahirap ipaliwanag. Akala ng mersenaryo ay si Ye Fan ang nagsisi. Nang marinig ito, hindi na siya naglakas loob na magreklamo, at sumiksik sa makitid na bintana sa isang malungkot na paraan. Ang ikalawang palapag ay wala sa isang mahusay na sinanay na mersenaryo. Matapos ang mabilis na pagtalon pababa, nawala siya ng walang bakas. Sa sandaling umalis ang mersenaryo, nakita ni Ye Fan si Shu Lingshan na agresibong pinatay siya. Medyo magulo ang maikling buhok ng babae, tumutulo ang pawis sa mukha, namumula ang mukha, at humihingal. Malinaw, ang pagkatalo sa mga thug na iyon ay nangangailangan ng maraming enerhiya para sa kanya. Oh, Kapitan Shu, isa kang walang hiyang babae. Mabilis na nambobola at tumawa si Ye Fan. Nakita ni Shu Lingshan na si Ye Fan ay nakaupo sa bahay na humihit-hit ng sigarilyo, at sa sobrang galit niya ay gusto niyang umakyat at sumipa, duwag ka. Takot ka ba sa kamatayan? Captain Shu, hindi ako natatakot sa kamatayan, sa palagay ko maaari kang mapabilang sa Splendid Group. Bilang kapitan ng security team, dapat ay napakahusay ko, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, pumunta ka lang at ipak ang aking bagahe, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sophistry. Isa kang walang hiyang duwag. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nakilala ni Mr. Su ang isang katulad mo. Gusto kong iulat ang nangyari ngayon kay Mr. Su. Sabi ni Shu Lingshan na may hitsura ng paghamak. Mukhang inosente si Ye Fan, hiniling ni Xiaoshu si Kapitan Shu na sumama sa akin, para lang hayaan mo akong protektahan ako, kahit na ito ay isang maliit na ulat. Maliit na ulat. Gustong-gusto ni Shu Lingshan na umakyat at suntukin ang lalaki, ngunit sa pag-iisip kay Su Qingzhou, nagpigil siya at sinabing, bilisan mo at maglinis. Okay, Captain Shu, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sinimulan ni Ye Fan na ay empake ang mga magulong damit, pantalon, at iba pa. Sa silid sa mga sira-sira sa malita.
Tiningnan ni Shuling Shan ang maruruming damit, na lahat ay isinuot sa hindi kilalang bilang ng taon, kulubot at luma, at tumingin sa mabahong mga bahay sa paligid, at nakaramdam ng kaunting simpati kay Ye Fan. Bagamat walang silbi at puot ang lalaking ito, hindi ito madaling mabuhay. Iniisip ito ni Shuling Shan, at hindi siya masyadong galit. Kabanata 0010 Mayamang babae at yaya. 0010. Sabi nito na nag-iimpake. Sa katunayan, si Ye Fan ay walang anumang bagay na iimpake, maliban sa isang canvas bag para sa mga kagamitan sa pagpapanatili at ilang damit. Walang laman ang bahay bago pa man mapuno ang isang malita. Sa huli, tila biglang may naalala si Ye Fan, at nakakita ng isang lumang itim na kahon ng alahas mula sa ilalim ng kama. Matapos itong makita ni Shuling Shan, bamulong siya, ito ay sa wakas ay isang bagay na mahalaga. Sinulyapan ni Ye Fan ang kahon ng alahas na may komplikadong mga mata, pagkatapos ay tumalikod at ngumisi, oo, ito ay lubos na mahalaga. Inilibot ni Shuling Shan ang kanyang mga mata sa kanya, anong tinatawa-tawa mo? Bilasan mo pagkatapos maglinis. Okay. Nagmamadaling sumang-ayon si Ye Fan. Hindi nagtagal, inihatid ni Shuling Shan si Ye Fan hanggang sa isang mayamang residential area sa Huahai City. Ang Belo County ay wala pang 10 kilometro ang layo mula sa sentro ng lungsod, ngunit karamihan sa mga ito ay mga mararangyang bahay. Ang bawat gusali ay pinaghihiwalay ng 10-10 metro hanggang 100 metro. Ang isang malaking bilang ng mga pagtatanim, mga parke, at iba't ibang mga panlabas na lugar ng sports ay gumagawa ng mga presyo ng bahay dito. Higit sa 30,000 yuan bawat metro kwadrado. Si Su Qingzhou ay nanirahan sa mansion no. 6, at ang numero ng bahay na ito ay nagpakita rin na kahit na sa napakayamang lugar, ang netong halaga ni Su Qingzhou ay hindi dapat maliitin. Huminto ang sasakyan sa pintuan, at may nagbukas agad ng pinto. Ang lumabas ay isang simpleng bihis, mabait na babae na nasa early 50s, na may pulang mukha at may nunal sa sulok ng kanyang mga kilay. Captain Shu, pumasok ka at maupo sandali, uminom ka ng isang basong tubig, magiliw na bati ng babae kay Shuling Shan. Magalang na binati ni Shuling Shan ang babae, mabuti si Tita Jiang, hindi ako iinom ng tubig, at kailangan kong bumalik sa trabaho sa kumpanya. Nagmamadali ka, medyo nagsisi si Tia Jiang, pagkatapos ay nakita si Ye Fan na bumaba ng bus, at nakangiting sinabi, ikaw si Mr. Ye, sinabi sa akin ni Miss na dito ka natitira mula ngayon, at ihahanda ko ito para sa iyo. Sa sandaling makita ni Ye Fan si Tita Jiang, hindi niya napigil ang mapapikit. Ang matandang yaya na ito ay talagang hindi madali, bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Nang makitang hindi sumagot si Ye Fan, hindi nasisiyahang sinabi ni Shuling Shan, Hoy! Kinakausap ka ni Tita Jiang, bakit ka natahimik? Mas mabuting magpakita ka ng paggalang kay Tita Jiang, napanood niya si President Su na lumaki, at si Su yun. Huwag mong isipin na yaya siya, hindi siya malaki o maliit. Ngumisi si Ye Fan at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na napakabata ni Tita Jiang, kaya natigilan ako. Tumingin si Tita Jiang kay Ye Fan nang may pag-iisip, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at ngumiti, Mr. Marunong talaga kayong magbiro, halos 60 anyos na akong babae, at bata pa ako. Ngumuso si Shuling Shan, Tita Jiang, kung ang lalaking ito ay maglakas loob na hindi ka igalang, tawagan mo lang ako at ako na ang bahala sa kanya. Hindi pa rin mapakali si Shuling Shan, nagpaliwanag pa siya ng ilang salita kay Tita Jiang bago umalis. Si Ye Fan at Tita Jiang lang ang naiwan sa harap ng gate. Nagkatinginan sila saglit bago magalang na sinabi ni Tita Jiang, Mr. Ye, please come in, ihahatid muna kita para magkakilala. Tita Jiang, tawagin mo akong Ye Fan o Xiaoyi, kakaibang tawagin akong Mr., natural din ang hitsura ni Ye Fan. Kung gayon, Ye Fan ang itatawag ko sa'yo, ikaw ang nobyo ng binibini, mali na tawagin kang Xiaoye, nakangiting sabi ni Tita Jiang. Oy, ayos lang, hindi partikular si Ye Fan tungkol dito. Pagpasok sa mansyon, hinangaan ni Ye Fan ang interior decoration, ang simple at modernong mga linya, at ang mga cool na kulay na pinangungunahan ng gray at blue, na talagang naaayon sa ugali ni Su Qingzhou. Ang lahat ng mga elektronikong kagamitan ay ang pinakabagong fashion, ang sahig ay hindi nabahira ng pinong alikabok, at mayroong ilang mahahalagang western painting sa mga dingding. Bagamat mukhang maganda, palaging may kakulangan ng lasa ng bahay sa ganitong uri ng bahay. Ang medyo bongga lang ay ang malaki at maluwang na kusina. May 3 freezer at refrigerator sa loob nito. Hindi ko talaga alam kung ilang sangkap ang hahawakan. Tita Jiang, dito ba kayo nakatira ni Xiao Shu? Tanong ni Ye Fan. Bumantong hininga si Tita Jiang, oo, hindi dito nakatira ang amo o ang asawa. Nang lumabas ang babae sa pangunahing bahay, sumunod ako. Ilang taon na akong nakatira dito. Ang boring naman kung dalawa lang ang nakatira sa ganoon kalaking bahay, umiling si Ye Fan sok-sok. Hindi ko mapigilan. Mahilig manahimik si Miss. Pag-uwi ko, bukod sa kumakain at natutulog, nagtatrabaho lang ako sa pag-aaral, at bihira akong mag-social gatherings or what. Sanay na ako. Sa puntong ito, tila may naalala si Tita Jiang at nagtanong, nga pala, Ye Fan, ilan ang tao sa iyong pamilya? Alam ba ng iyong mga magulang na dito ka nakatira?
Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at tumawa, namatay ang aking mga magulang noong bata pa ako, at nag-iisa pa rin ako sa loob ng maraming taon, at nanirahan ako kung saan ko gusto. Bahagyang natigilan si Tita Jiang at sinisi ang sarili, hoy, kaawa-awang bata, napakadaldal ko, hindi ko na dapat itanong ito. Haha, Tita Jiang, huwag kang masyadong mag-alala, sanay na ako, at hindi ako nag-iisa sa loob ng maraming taon. Buhay ka pa ba? Ngumisi si Yefan. Bumantong hininga ang matandang babae at hindi na nagsalita pa tungkol dito, dinala niya si Yefan sa ikalawang palapag at naghanda ng isang silid para sa kanya. Yefan, dito ka natitira mula ngayon, ang study at bedroom ng babae ay nasa tabi mo, I think you live a little closer, and you get much closer. Sinabi ni Tita Jiang, na may pananibig sa kanyang mukha, si Miss ay umibig sa unang pagkakataon, at tiyak na tadhana na ang makilala ka. Talagang inaasahan kung magkakaroon ka ng magandang resulta, at maging karapat-dapat sa espiritu ng Panginoon. Ano? Xiaoshuo, ito ang unang beses niyang maghanap ng makakasama. Medyo nagulat si Yefan. Malamig man ang ugali ng babae, mahirap talagang lapitan, pero ang gandang babae, paano siya habulin ng lalaking mainit ang mukha at malamig ang puwet? Hindi kaya nabigo ang mga lalaking iyon dati. Mapait na ngumiti si Tita Jiang at bumantong hininga, walang maniniwala sa akin kapag sinabi ko ito, ngunit napanood ko ang paglaki ng dalaga. Mula pa sa middle school, lahat ng uri ng mayayamang bata ay humahabol sa kanya, ngunit wala siyang puso na magsalita tungkol sa damdamin. Nag-aalala ako noon na hindi magpapakasal ang dalaga hanggat hindi siya nasa 30s o 40s. Buti na lang, nagpakita ka at gumaan ang loob ko. Yefan, kailangan mong magsikap. Naghihintay ako na ikasal ka. Tinatawag kang tito. Kasal, tiyo. Hindi mapigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, masyadong malayo ang iniisip nitong si Tita Jiang, at malamang na hindi na siya makapaghintay sa araw na ito. Tutal, pumirma siya ng 3 buwang kontrata. Mukhang hindi sinabi ni Su Qingzhou kay Tita Jiang na sila ay mga contract man. Girlfriend, nahihiya talaga siya nang makitang ibinunyag ni Tita Jiang ang kanyang sinseridad. Gayunpaman, mula sa mga salita ni Tita Jiang, narinig din ni Yefan ang ilang impormasyon, iyon ay, ang dahilan kung bakit naroon si Tita Jiang sa bahay na ito ay dahil kay Su Qing. May kinalaman dito ang yumaong lolo ni Zhu. Pagkapasok sa silid, simpleng inayos ni Yefan ang kanyang bagahe, at pagkababa niya, nakita niya si Tia Jiang na nagpalit ng damit, may bitbit na bag na tela, at mukhang lalabas na siya. Tita Jiang, saan ka pupunta? Tanong ni Yefan. Nako, ang freezer sa bahay ay puno ng seafood. Lalabas ako ngayon at o-order ng mga sariwang ulam. Magandang gabi para makahangin. Manood ka ng TV sa bahay, o lumangoy sa labas, sabi ni Tita Jiang. Hindi naiwasang magtaka ni Yefan. Tita Jiang, nagmamaneho ka ba? Oh, paano ako magdadrive kapag matanda na ako? Lalabas ako at sasakay sa 3-stop bus, nakangiting sabi ni Tita Jiang. Naisip ni Yefan na wala siyang part-time na trabaho ngayon, at sinabing, kung gayon, sasamahan kita, dapat may isa pang sasakyan sa bahay, ihahatid kita doon. Naalala ni Yefan na si Su Qingzhou ay may kahit isang Maserati. Laking gulat ni Tita Jiang nang marinig niya ito, okay. Hindi mo ayaw na pumunta sa supermarket kasama ang isang matandang babae. Hoy, bakit ayaw mo? Umaasa pa rin ako sa iyo, Tita Jiang, nabibilhan mo ako ng masasarap na pagkain at ipagluluto ako ng malaking pagkain, nakangiting sabi ni Yefan. Ngumisi si Tita Jiang, nang makitang mas maamo ang mga mata ni Yefan, at sumenyas, halika, sumakay tayo sa elevator papunta sa garahe. Saglit na natigilan si Yefan, mahal, ang Su Qingzhou na ito ay talagang mayamang babae, at gumagamit pa rin siya ng elevator para bumaba mula sa garahe. Pagpasok sa loob ng elevator, napagtanto ni Yefan na may 2 palapag B1 at B2 sa ilalim ng lupa, at ang mansyon na ito ay may kabuuang 5 palapag. Yefan, anong uri ng kotse ang gusto mo, pumili ka ng isa. Sa pangkalahatan, ang babae ang nagmamaneho ng kotse sa B1 floor. Ang kotse sa B2 floor ay hindi pinapatakbo maliban sa isang taong nagme-maintain nito bawat taon, pakilala ni Tia Jiang. Pumasok si Yefan sa B1 at nalaman niyang may 10 sasakyan na nakaparada dito. Ang pinakamura ay ang BMW Z4, at ang sumunod ay ang Mercedes-Benz MEL 400, BMW X6, at iba pa. Ang mas mahal ay ang Porsche 911. Bago ang Su Qingzhou huminto din ng Maserati. Sa pangkalahatan, ito pa rin ang ilang mga high-end na kotse na karaniwan mong makikita sa kalsada. Gayunpaman, nang makarating siya sa B2 floor, medyo natulala si Yefan. Ang pinakakaraniwan ay ang Lamborghini Huracan, at sa itaas ay ang Ferrari 430, Ferrari 458, Aston Martin Down Sham. Ang pinaka-nakakatakot ay may nakaparada pang kotseng kulay silver doon. Ang kulay abong Bugatti Veyron, ito ay isang kotse na mabibili lamang sa China sa halagang humigit kumulang 30 milyon. Tita Jiang, bakit bumili si Xiaoshuo ng napakaraming sasakyan? Naawa si Yefan sa mga sasakyang ito. Sayang na ilagay silang lahat sa underground na garahe para kumain ng alikabok.
Si Tita Jiang ay walang magawa, hindi ang babae ang bumili nito, ito ay ibinigay ng ilang mayayamang negosyante at maharlika na humahabol sa ginang, ngunit binayaran ng ginang ang pera ayon sa presyo ng merkado at iniwan ang sasakyan. Hindi ba niya naiisip na nasasayang ang perang ito? Tanong ni Ye Fan. Sino ang nagsabi na hindi, ngunit ang pera ay kinikita ng babae mismo? Kung hindi siya masama sa paggastos nito, hindi namin ito makokontrol, nakangiting sabi ni Tita Jiang. Tumango si Ye Fan. Sa katunayan, ayon sa market value ng Splendid Group, ang taunang sweldo ni Su Qingzhou kasama ang mga dibidendo ay tinatayang nasa daan-daang milyon. Itong 10-10 milyong sasakyan ay wala sa kanyang paningin. Kung isa sa alang-alang ang pagiging praktikal, hindi pinili ni Ye Fan ang mga supercar na iyon sa huli. Pumili siya ng medyo ordinaryong Mercedes-Benz MEL 400 at dinala si Tita Jiang sa malapit na supermarket sa metro. Nang makita si Tia Jiang na nakaupo sa likurang upuan ng kotse mula sa rearview mirror na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga. Natatakot ako na hinihintay ni Tita Jiang si Su Qingzhou na huminto sa trabaho at sumama sa kanya sa pamimili sa supermarket. Pagtatapos ng kabanatang ito, please like, share and subscribe for more videos.